ang presidente. Ayun, kamote. Kamote. Walang kakwenta-kwenta kasing leader yang si Marcos. Walang kakwenta-kwenta. Hindi yan ano hindi pwedeng ipilit ang leadership. Hindi pwedeng ipilit ang leadership na wala naman talagang alam sa leadership. Hindi pwedeng magkunwari. Hindi pwedeng kopyahin, no? Galing sa puso kasi. Pagka ikaw totoo kang leader, galing sa puso. Okay, kita mo, inamag ka ron. Bongbong. Ay, nandun ka nga, nag-attempt ka. Ang problema nagbenta pa na. Benta pa ng bigas Anak ng toko, nasalanta na nga yung mga tao Na biktima na nga ng earthquake walang bopol talaga kayo Sino ba handler ng presidente? Sino ba ang You fire them all. Kayong mga ng presidente, mga advisor. You fire them all. Bongbong. Kasi mga advisor mo makes you look stupid. You look stupid na nga. Nadadagdagan pa, you look stupid. No? Na talaga. Anyway, doon mo makikita yung sa Cebu, yung asal ng yung nandun yung presidente, si Bongbong, at saka nandun si Inday. Doon pa lang makita mo na litmus mo. Ito yung isa, 31 million yung boto. Itong isa, 32 million yung boto. So, yung sinasabi ninyo na marami ng galit kay Inday, sira na yung pangalan na Inday. Bakit pagdating? Yay! Yay! Kulang lang. Oh, idol! Pagdating ni Bongbong. Anong ginagawa niyan dito? Anong ginagawa niyan dito? Gago. Ayan, kita mo na. Kaya nga yung 31 million ni Bongbong wala. Wasted na yon after 3 years. All that political capital. Gone. Kaput. Wala na yan. Kaya tama lang talaga. Tanggalin natin si Bongbong. Terminate natin. Tama na. Huwag nyo nang pag-resignin. Hindi mag-resign yan. Kapal mukha yan. Tanggalin na lang natin sa pwesto. Let's pitikin natin. Out of Malacanang. No? And there are ways of doing it na properly. Properly. Terminate natin with the sovereign Filipino people. I-terminate natin si Bongbong Marcos and then lahat ng kasama niya terminate natin. Hindi lang terminate considered as under house arrest. Lahat sila under arrest. Lahat. President, all the president's men, all these congressmen, all these senators. Lahat. Sino pa gusto nyo? Pati yung mga house help, pati lahat. Security. Lahat kayo. Pwede kayong under house arrest. Pending investigation. We will be forming Ako lang masusunod, Ako lang masunod. We will be, gusto nyo, I will be forming a people's court. I have names already. And I will be tasking them to come out with a 7-day trial, maximum of 10 days. 10 days trial to determine the guilt of this person. Sino man yan. Congressman, abante. Come forward. Abante. You are hereby summoned. May sabpina kaagad. Nitong korte na to. To shed light on the allegations. Ganun na. Tamba, you are hereby summoned by this people's court. Sorry, under time pressure kami. Hindi, okay lang mga kababayan. Hindi lang isa na people's court. Irarapol natin. Para irarapol na. Ito yung ginagawa ng Supreme Court. Nagrarapol sila. Ay, magrarapol din tayo. Pero pagkabunot nung kay Tamba, itapat nyo sa akin.
Para 2 araw, guilty na kagad yan. Taragis kayo, mga walang niya kayo, matakot kayo sa taong bayan, mga hayop kayo. Matakot kayo sa taong bayan. May mga asta ninyo, hindi yan obra. Tatakutin nyo kami ngayon, hindi kami matatakot. Matakot kayo sa taong bayan. Bilang na yung oras nyo, TikTok, delikado na kayo. So, ang ano ko, matapos ninyong bastusin ang Inday Sara, ay nako, pag umikot ang gulong, hindi naman niyang hindi naman niyang yung, ano tawag dito, yung babawi, hindi naman. Pabayaw nyo na lang sa amin. Pabayaw nyo sa akin. Paluin ko yan, kahit 24/7, paluin ko sa ulo mga yan. But first, we have to put them all under arrest. No? We have to put them all under arrest. And anyone, any Filipino, for that matter, any Filipino, because you, lahat kayo, tayo, we are the sovereign Filipino people, pwede natin pag-arestuhin yung mga yan. When we take back that power. Takot sila sa atin. Matakot kayong lahat. Asahan nyo, armed forces ninyo. Sa inyo ba yung armed forces? Sa inyo ba? Pati yung PNP, sa inyo ba? O sige, inyo na lahat. We can always make a new one. Kung kakapisin nyo yung buong armed forces, edi, good luck sa inyo. Kung kakampisin nyo yung buong PNP, good luck sa inyo. Which reminds me. Nagsalita ang Sargento, Master Sergeant, Dutesa. Dutesa ba yun? Dutesa. Tama ba yun? Tama ba yung tanda ko sa pangalan? Sorry senior na eh. Nagsalita. Nagtestimonya siya. Yung testimonya niya, hindi biro-biro yung testimonya niya. Ang nakakainit ng ulo nun, dapat uminit ang ulo nyo rin. Dapat maramdaman nyo rin. Maleta. Hindi lang maleta. Maleta. Maraming ban. Ng putya yan. Maleta, ang isang maleta ng pera ay naghahalaga ng mga 48 million hanggang 50 million. Wow! Di pa ako nakakita ng ganon sa buong buhay ko. Pinakamalaki kong nahawakan sa buhay ko yung personal. Mga ano lang 15 million lang Mga ganon. 15 million. Pinakamalaki. Pero yun, 48 million, 50 million. Isang maleta. Tapos nun nakalagay sa mga van, tas mali-maleta, i-deliver nila. Doon sa testimonya niya, sinabi niya na dineliver niya sa bahay ni dun sa kay Saldico. Linking Saldico. Nag-deliver siya sa Forbes Park, linking si Tambaloslos. Speaker Martin Romualdez. At nagde-deliver siya sa Malacanang. Doon sa tapat ng Malacanang. Linking, question mark. Sino sa Malacanang? Now, ang dapat naging... Wag maingay. Ang dapat na naging sumunod doon, na pag ganyan yung Senate, sila Lacson. Wow! Too much! Meron ka bang mga kasama? Meron sir, 100 kami. Mga 90 o 100 kami. Isang kumpanya yan! Dapat may nagsabi talaga na, Your Honor, I move na lahat ng kasama niyan tawagin. Kailangan makakuha tayo ng corroborative testimony ng lahat ng kasama niyan because delivery ng pera pare. Delivery ng pera. Putragis yan. Baul, maleta ng pera. And may mga pangalan na na-involve. May mga location na naglilink dun sa mga pangalan. Lalo na yung Malacanang. Sino sa Malacanang? Hindi nyo ba gustong malaman? Lacson. Senator Lacson. Sir. Gandang gabi, sir. Hindi nyo ba gusto nyo malaman kung sino
ang dinideliveran. Ngayon, bakit biglang nilihis ninyo eh? Kaya nga, may problema itong investigasyon ng Senado. Pati ito Senado, baboy na rin. Niloloko nyo lang kami. Pati kayo, pasasara namin. Senado, nagdedelikado kayo kasi sa standard namin, sa libro namin. Sa akin na lang, kamo, sa akin. I believe you don't deserve the trust of the Filipino people. You have grossly violated the trust of the Filipino people. And ang taong bayan sa galit niya baka isara rin kayo, no? Ang sakit naman kasi over these years nandiyan yung Senado tumatayo para sa Pilipino. Mawala ng trabaho kayo. Pero walang friend-friend muna. Walang friend-friend. Alam ko may mga allies dyan ng Duterte. May allies dyan ang pero walang personalan. Sara lang muna ng lahat. Ayusin muna. At kasama dun sa gusto ng taong bayan, tanggalin lahat yung Resolution 10. Kung ayaw nyo tanggal yung Resolution 10, isara na lang namin Congress at Senate. O di tapos, wala nang pipirma ng Hindi talaga, serious ako. Ako mismo, I want it shut down. I want it shut down and I am not joking. I will shut it down. If ako yung masusunod, I will shut it down. COMELEC, I will shut it down. Human rights, I will shut it down. Tayo ng human rights yan, isang side lang eh. Sige, mag-aasta pa kayo lahat kasi pinapanood na namin kayo. Bigyan nyo kami ng dahilan kung bakit hindi namin kayo isasara. Gusto namin makita kung bakit hindi namin kayo isasara. Kasi right at this moment, ang pakiramdam namin, you do not deserve to be called a senator or a congressman or a general. Lahat kayo. You do not deserve to be called a president kasi binaboy nyo talaga ang mga institusyon. Binaboy ninyo mga pwesto ninyo. Binaboy ninyo ang tiwala ng taong bayan. At hinayaan ninyo na magkaroon ng isang malaking sindikato na ninakawan ng gusto ang taong bayan. And up to now, putragis kayo. May mamamatay na naman dahil sa mga baha na yan. Mga walang niya kayo. Hindi, may babalik niyo pa ba yung buhay? May babalik niyo pa ba yung... Siguro yung damage na property, may babalik, pero yung buhay pag kami namatay dyan. Nasa pa lang tayo, October pa lang tayo eh. Hanggang November pa yung mga ano na yung mga bagyo-bagyo na yun eh.